So ayan mga kaimas, good morning po sa inyo. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Honda City engine wash tutorial 2020 model. Ayan. So ayan siya mga kaimas, Honda City engine wash tutorial 2020 model Honda City. Ayan. Engine wash. Ayan. So mga dapat ingatan po rito sa Honda City, syempre ang kanyang filter, intake. Ayan, takpan nyo ng plastic, iwasan nyo na pasukin ng tubig. Okay. At ang kanyang module ECU or computer box, ito po siya. Ayan po ang kanyang computer box, ECU, module. Kailangan takpan nyo ng plastic hanggang ilalim kapag kayo nag-engine wash or DIY. Okay? So, yun lang mga kaimas, no? At na-request ng customer na takpan daw ng plastic yung kanyang ABS. Ayan. Ayan. So, pwede po yun mga kaimas, pwede po yun. Request po ni customer yun eh. Okay. At bago tayo magtanggal ng negative ng battery, ayan yung negative, ito yung positive, ito yung alisin natin. Ay atin mo na itong paanda rin. Check natin kung meron check engine. Make sure na bago nyo basahin yung makina or mag DIY ay wala siyang check engine. Ayan, paanda rin natin. Syempre automatic transmission, naka-parking, kailangan yung kanyang cambio. Ayan. Okay, paanda rin natin. So, ayan, habang di pa siya na-under, first click, normal po yan. Makitaan nyo na, ayan, para siyang helicopter, yan po yung natawag na check engine. Okay. Nakapaloob po dyan ay yung mga sensor, socket, terminal, dito sa buong sasakyan. Siyempre, sa makina. Okay. Ayan. Nawala po siya, paanda rin natin mga kaimas. So wala po siyang check engine mga kahimas. So kailangan po ganyan din ang kalabasan after natin mag engine wash. At para sa mga bagong viewers, if in case na pina-under nyo na bago kayo magsagawa ng pag engine wash, sa mga mag-DIY, mga baguhang car wash boy na gusto mag engine wash, yan, subaybayan nyo itong video hanggang pagkatapos. Okay. If in case nga na pina-under nyo na hindi pa nahuhugasan at lumabas yung kanyang check engine, okay, mas if in case nga na merong check engine, pinakamainam doon ay tumawag kayo ng mekaniko. Ang mekaniko merong scanner dahil mahirap po manghula. Okay, dahil pag sinabing check engine, pwedeng sa makina, pwedeng sa gulong, meron po yung mga terminal socket sensor. Kaya lalo na sa mga baguhan ng mga car owner, if in case na mangyari sa inyo, sa biyahe kayo meron check engine, ay wag niyo na patagalin, wag niyo muna patayin yung makina. Pumunta na muna kayo sa pinakamalapit na mga mekaniko. Syempre yung mekaniko na meron scanner, di ba, para ma-detect kung saan na detect yung kanyang check engine, para malaman yung kanyang check engine kung saan nagsimula, di ba? At wag mo na kayo bibili ng pyesa. Yun naman sabi ko sa inyo. Tanongin mo na si mekaniko and i-scan niya, di malalaman niya kung saan nagka-problema, kung bakit nagkaroon ng check engine. Yan, para sa mga baguhan. Okay. So ayan mga kahimas, thank you nga pala kay Sir Arnulfo. Yan, pasensya na kayo sir, ay medyo busy pa ako sa trabaho. Hayaan nyo, balang araw mapupunta ko yung area nyo. Yan, sa ang taga Carmona. Ayan, shoutout po sa inyo. Mapupuntahan ko po yan. Baka may vlog ko po yung sasakyan nyo, o ano pa man sasakyan nyo. Tutorial, maaari nyo bisitahin na aking YouTube channel for more tutorial. Meron naman po ako dyan sa mga unit or sasakyan. Depende po kasi ng mga kahimas sa mga sasakyan. Merong mga sasakyan na ang kanyang module or computer box ay nasa loob ng makina.
Okay, at meron din naman mga sasakyan na ang kanyang computer box module or ECU ay nasa loob ng sasakyan. Okay? Yan, nasa loob ng makina, minsan naman nasa loob ng sasakyan. Nakadepende po yan. Kaya pinakamainam para sa mga baguhan na gusto mag DIY or mag engine wash, magtanong muna kayo sa mga mekaniko. Okay, mga mekaniko, dahil sila nakakaalam kung ano yung mga dapat ingatan. Dahil sa mga mekaniko rin po ako nagtatanong kung ano yung mga dapat ingatan kapag naghugas ng makina or nagbasa ng makina, para hindi magkaroon ng troubleshooting, di ba? Or check engine. Yan. Very good. Salamat sa mga mekaniko niyan na tumutulong sa akin, at sa mga baguhan ko mga mekaniko dyan, pa-comment naman sa ibaba kung meron pa kayong share sa akin, para sa mga sunod na upload ko, may share ko rin sa mga subscriber natin, mga followers natin dyan na lagi nanonood or nakaantabay sa ating mga tutorial. So ayun mga kaimas, mag-aalis tayo ng kanyang negative na battery. Huwag kang magpahinga! Magtrabaho ka! Ayun mga kaimas, mga kailangan natin ang engine degreaser, ang pressure water, blower, kung wala kayong blower, pati naman air compressor, ang washmate, microfiber towel or foam pansabon, kahit alin dyan. Joy, kung wala kayong foam tank, automatic foam machine, shampoo, okay, or car shampoo, pwede na naman car shampoo. At paintbrush, kung wala kayong paintbrush, pwede naman detailing brush, meron yan sa mga online, pero pwede na po, mga paintbrush, pwede na yan. Mga hardware, handyman, palengke, meron naman na ito. At gagamit tayo ng apron para hindi tumama yung ating belt or metal na bagay sa mga top coat color, katulad nito. Okay, yan. Gagamit tayo para hindi lang ang makina ang ating iingatan, kundi yung kanyang panlabas na anyo, yung kanyang top coat, chrome, or piano black, piano gray, headlight. Okay, iwasan po natin na tumama yung ating susi or belt, basta mga metal na bagay. Ayun mga kaimas, may type na plastic yung kanyang intake filter hose, exhaust. Ayan. Syempre yung kanyang computer box, meron na rin plastic. At tanggal na rin yung negative ng battery. Syempre yung request ni customer, yung ABS. Okay, meron na rin cover na plastic. So optional po kapag sobrang dumi ng makina or meron tagas, pwede kayong gumamit ng kerosene, gasolina, or WD-40 pantanggal ng mga langis para maganda kalabasan ng inyong trabaho. So yan, sa mga gusto mag DIY, gagamit naman tayo mamaya ng pang aluminum cleaner. Yan, sa mga aluminum, yan, aluminum na yan. Gamit tayo ng chemical pang aluminum. Meron po niyan sa online, Lazada, meron po niyan aluminum cleaner. Yan, sa aluminum hose, gagamit tayo ng aluminum cleaner. At gagamit din tayo ng mga degreaser, syempre.
So ayan na mga kahimas, natanggal natin yung mga plastic sa intake filter hose, sa computer box, at syempre sa ABS, at nakabitar natin yung connection ng negative sa battery. Ayan. Okay, make sure na bago paanda rin ay naka blower na yung lahat ng mga terminal socket sensor. Ayan, lahat ng mga sensor kailangan ay na-blower nyo na lahat. Ayan. Okay, alternator, basta lahat ng mga sensor terminal socket ay kailangan ma-blower nyo na maayos bago nyo paanda rin yung makina. Oh my God! Wow! Everywhere we go through, all the gangsters around know my whole crew. Nigga, we hold it down like we spoke.